sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayaw ang iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya ay pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya ay pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala, nandi dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ulitin po natin, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.
Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kunin ko lang po yung katapusan ng bahagi ng Ebanghelyo kahapon. Ang sabi po dito, matapos na diretsahin ni Jesus yung mga nag-imbita sa kanya ang mga Pariseo, ay umalis si Jesus sa bahay na iyon. Ibig sabihin, hindi nila nakumbinsi si Jesus na umanib o makiisa sa kanilang mga balak, sa kanilang mga iniisip. Kaya mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at mga Pariseo at pinagtatatanong pa na maraming bagay para masilo sa kanyang pananalita. Okay po ba? Umalis si Jesus doon sa bahay ng mga Pariseo matapos silang mag-usap dahil hindi nila nakumbinsi si Jesus na umanib sa kanilang mga plano. Kaya ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at mga sumusunod sa kanya, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos, wala nang magagawa pa. So, dalawang bagay, no? Sabi, matakot, at the same time, huwag kayong matakot. So, pinapaliwanag ni Jesus, huwag kayong matakot kung kayo man ay physically
emotionally, mentally, o kahit financially, inaabuso ng tao. Huwag ninyong katakutan. Kasi minsan, nakukompromise po yung ating mga values, nakukompromise yung ating mga aral na natututunan kay Jesus, kapalit ng pera, kapalit ng, o sabihin natin may mga pamumuwersa, pag hindi ka sumang-ayon sa amin, pag hindi ka nakiisa sa amin, tatanggalan kita ng kung anumang na benepisyo na natatanggap mo o nakukuha mo. Pag hindi ka sumang-ayon sa amin, bubugbugin ka na, ipapapatay ka namin, up to that extent. No? Pero yun nga, no? Sabi, manindigan tayo. Dahil wala naman pong lihim na hindi mabubunyag. Ano man ang pagtakpan natin, isang araw, lalabas at lalabas, o lilitaw at lilitaw kung ano ang katotohanan. Ang sabi ni Jesus, huwag ninyong katakutan itong mga ito. Ang katakutan, no? Sabi, matakot kayo sa Diyos. Sabi nga po, the first stage of wisdom is fear of the Lord. So, yung takot natin sa Diyos ay hindi takot na dahil paparusahan tayo. Yung takot natin ay dahil baka mawala sa atin ang Diyos. Yun ang katakutan natin. Kasi yung mga, minsan yung mga bagay na kinatatakutan natin, ito yung nagdadala sa atin sa impyerno. So, mas takot pa tayo sa tao kaysa yung matakot sa Diyos. Mas gusto pa natin sundin ang pinagagawa ng mga tao kaysa ang sundin ang pinagagawa ng Diyos. Ang pinagagawa naman ng Diyos sa atin para sa kabutihan natin, para tayo ay makarating sa langit. Kaligtasan ang ipinagagawa sa atin. Kaya nawa, no? Mas mapagnilayan natin, nawa, maiwasan natin ang mamuhay katulad ng mga Pariseo, mga mapagkunwari. Dahil kahit kailan, si Kristo hindi nagkunwari para lamang magustuhan ng mga tao, para lamang mapalakpakan ng mga tao. Maging totoo sa harap ng Diyos dahil wala naman po talagang maitatago sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Ama sa langit na may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahati ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas na mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganoon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord. Show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Magsitayo po lahat. Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno,
Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Maingat ipahayag ng pagkalingat sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang iwan, sa panahong ang anis sa kanan, sa panahon ng digmaan at kahulugan, sa panahon ng kapayapaan, maingat ipahayag ng pagkalingat na banal sa isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.